Ibaba mo yung baril mo, no? Malimbong kayo lahat dito. Sa grupo kung paano nila itatago ang kontrabando. Maingat niyang binuksan ang isang mamahaling base at ipinakita ang compartment sa loob kung saan ilalagay ang mga pakete ng droga. Tinanong niya si Tanggol kung ano ang opinyon nito sa kanilang plano. Magaling, sagot ni Tanggol habang seryosong nakatitig sa base. Walang mag-aakalang may droga sa loob ng imported na ganito. Matalino ang pagkakaisip. Sa kabilang banda, tinipon ni Divina ang kanilang grupo. Ipinag-utos niyang sa oras na magbigay ng go signal si Tanggol ay agad silang re-responde. Nakapwesto na ang lahat at handang-handa para sa operasyon. Nagkita na ang kampo ni Ramon at Mr. Kwon para sa mismong transaksyon. Inilapag ni Ramon ang kasunduang halaga sa mesa. Ngunit agad nagreklamo si Mr. Kwon, aniya, kulang daw ito at hindi pa umaabot sa kalahati ng halaga ng kanilang shipment. Nagsabi rin siyang kailangan pa niya ng ibang kliyente para ibenta ang natitirang produkto. Napakunot noo si Tanggol sa narinig. Hindi niya inaasahang may ibang bentahan pa ang droga. Napatingin siya kay Ramon. Maging si Ramon ay halatang nagalit. Ginamit mo lang kami para maipasok mo iyang basura mo, galit na sabi ni Ramon. Lumala ang tensyon sa mesa. Bigla namang dumating ang mga tauhan ng NATCOM. Napansin ito agad ni Tanggol at mabilis na sinabihan ng lahat na umalis. Sa paglabas nila, bumungad kay Ramon sina Mayor Roberto at Miguelito na tila abala sa pag-uusap. Puno ng galit, agad nilapitan ni Ramon ang dalawa at sinabing sila ang nagtaksil. Nagkainitan agad. Tumama ang kamao ni Ramon sa mukha ni Mayor Roberto. Gumanti naman ito at nasangkot din si Miguelito. Sa gitna ng tensyon, nagbunutan ng baril ang magkabilang panig. Tinutukan ni Ramon si Mayor Roberto habang sinisigawan ito. Hindi rin nagpaawat si Roberto. Dapat noon pa kayo nawala sa... Pinagbantaan ni Ramon na uubusin niya ang buong pamilya ni Mayor Roberto. Tumutok naman si Miguelito ng baril kay Ramon. Ibaba mo yan kung ayaw mong matumba ngayon din, utos niya. Ngunit agad ding tumutok si Tanggol kay Miguelito. Subukan mong iputok yan, lahat tayo dito masasaktan. Nanahimik ang paligid. Ang tensyon ay parang paputok na pwedeng sumabog anumang sandali. Habang lalong umiinit ang tensyon sa pagitan ng mga pamilya, unti-unti na ring nalalantad ang mga lihim, pagtataksil at kani-kanilang motibo. Sa plano ng transaksyon na dapat sanay para sa negosyo, nauwi ito sa suntukan, barilan at pagbubunyag ng tunay na kulay ng bawat kampo. Si Tanggol, na nasa gitna ng lahat, patuloy na sinusubok kung saan ba talaga siya papanig, sa dugo o sa prinsipyo. Habang nakaamba ang mga baril at umaatikabo ang sigalot, malinaw na ang susunod na hakbang ay magpapasya kung sino ang mananatili at sino ang tuluyang babagsak. Inyong saloobin sa comments section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panunood.